Bagong Honda Supremo 150 GL. Madali niya bang masira? Sakit na ba sa ulo kapag bibili ka ng motor na ito? Sa video ito pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga nabago sa motor na ito. Kumusta mga kaisla? Honda Supremo 150 GL ito yung bagong version ng Honda Supremo. Sa disenyo nito, mas slim ito tingnan compare sa kanyang predecessor. Pero bakit marami nga ba ang nagsasabing na madali daw ito masira? Kung pagbabatayan natin ang mga sinasabi ng Ellen, compare sa experience ko sa motor na ito. Siguro case-to-case basis lang yon, batay sa paggamit ko sa motor na ito, at sa mga owner ng Honda Supremo 150 GL na ginawang heavy-duty motorcycle, ay satisfied sila sa performance nito. Yung frame and chassis ng Honda Supremo ay mas pinatibay compare sa previous version nito. Yung engine support nito ay mas pinatibay na rin na nakakatulong na maimsan ang vibration ng kanyang makina. Isa rin sa nabago nito ang kanyang front suspension na mas pinaganda ang play and bounce at may rubber spring boots na rin ang suspension nito sa harap. Ang front fender na ginawang aluminum steel. Headlight mas pinaangas ang pormahan at ang ilaw na ginamit ay halogen type bulb, mas maliwanag lalo sa gabi. Ang dashboard nito ay mayroon na rin RPM gauge, speedometer at trip meter, at syempre may fuel gauge na rin itong bagong Honda Supremo 150 GL. Fuel tank capacity na pinalaki na rin ang laman nito, kasya dito ang 11-liter na gasolina. Ang upuan naman nito ay mas pinahaba pero gaano malambot ang upuan, matigas ng kaunti. Rear suspension double shock absorber at may extra shock itong kasama kapag bibili mo to, intended yung extra shock niya for sidecar use. Yung frame ng Honda Supremo ay pang tricycle ready na, kahit paglabas mo ng kasa ay pwede mo na itong isalpak sa sidecar. Pero mas maganda pa rin kung i-break-in muna bago ilagay sa sidecar para hindi mabinat ang makina nito. Speaking of makina, equipped ito ng 150 cubic centimeter, single-cylinder overhead cam, air-cooled, carburetor engine. Ang Honda Supremo 150 ay kaya mag-generate ng 8.26 kilowatt at 7,300 revolution per minute na maximum power. At ang maximum torque na kayang i-produce ay 11.61 Nm at 5,000 revolution per minute. Mayroon compression ratio 9.1:1. Sa fuel consumption naman itong Honda Supremo 150 ay kayang tumakbo ang 1 litro na gasolina sa 44.6 km ayon sa WMTC. Pero based in my experience kaya nitong tumakbo sa 52 km per liter kung sa patitiran ng gasolina. Pwede na rin pang Honda Supremo 150. Sa build and quality naman ng Honda Supremo 150. Para sa akin matibay rin naman, ito base rin sa mga nakakausap ko na Honda Supremo owner din ay wala naman silang reklamo sa kanilang motor, siguro nagkataon lang yun na nasira yung Supremo nila, factory defect ba, nangyayari talaga yan, at pwede mo naman i-claim ang warranty kung nasira yan, under warranty period, pero syempre i-check pa rin kung hindi ba human error yung sanhi ng sira. Kung naghahanap ka talaga ng heavy-duty na pang-tricycle na hindi mababutas ang iyong bulsa pwede na itong Honda Supremo 150, wala ka magiging problema nito, in terms of after-sales service. Marami rin ang mga aftermarket spare parts nito at mga mura pa, kaya recommended ko rin ang motor na ito. Kayo mga kaisla ano ang masasabi nyo sa motor na to? Comment down below mga kaisla. That's all for today's vlog kaisla, see you in my next video. Don't forget to subscribe and click the bell button, and follow na rin para maging updated ka sa mga upcoming video natin. This is Motor sa Isla Amking Kanunay Peace, bye-bye!